Blessed Sunday, SGC. Welcome po sa Solution Grace Church. Sige po, as we start, let us all stand and tingnan niyo po yung katabi niyo sa inyong kaliwa. Ay, sa kaliwa, my left. And sa right. Okay saan man, basta greet someone today. Greet someone, good morning today. You look good today. Sige, batiin niyo kahit kahit medyo bad trip kayo ngayong umaga. Okay, sa online, if you're not feeling great, okay lang yan. Maganda nagsisimula po sa atin po mga labi, ang positive words, positive things. Obviously, this is the last Sunday of the month and we're going sa April and nararamdaman nyo na ba po ang summer? Grabe na yung init, grabe. Sobra, sabi nga ni Boss Augusto, sobra. Partida sa Ortigas pa nagtatrabaho yan. But, one of the things na maganda ma-appreciate natin today is, babalikan mo ko is out now. And I just want to take this time, this is a short time na i-appreciate ang worship team and the media. So, makita niyo po na the production, everything, lahat po yan nagbunga po lahat sa volunteers. Walang masama sa pag-outsource, but ang church ay hindi nag-outsource. Minaximize po natin kung ano pong meron tayo. You see how good God is? Amen. And personally, I am happy to say, I am very blessed to say na hindi lang po ito yung isang beses. Just wait for April and then May. We're gonna release more. Hallelujah. And alam niyo po, as we worship Jesus today, as we worship God today, can we all just close our eyes and just remember how good God is? Even though na may mga circumstances tayo na disappointing, no? Frustrating, and sometimes yung talaga mababad trip ka. And yung mga bagay isipin nyo, what if natuloy yun? Ano kaya nangyari? That's how we can see God's grace, God's protection, and God's favor upon us. Amen. And by this, that we won't stop praising Him. We won't stop lifting up His name. Hallelujah, hallelujah. Father God, Lord, we thank you for this wonderful morning, Lord, that we could come to you today as we are, Lord. That we could worship you, Lord, and we could talk to you, Lord, as we are. Thank you, Lord, for your finished work on the cross, Panginoon. Kami po ay nakakalapit po na malaya sa iyo. And as we worship, Lord, you today, Lord, may we see that this is not about us, but you alone. Especially, Lord, in our today's message, Lord, help us, Lord, to receive it freely, Lord, and accept it, Lord. Mas madali po namin siya matanggap, Lord. Remove our unteachable attitudes, yung mga matitigas namin puso, Panginoon, but to accept, Lord, and to receive your word, Lord, today. And Lord, I know, Lord, na marami pa pong papunta, Lord, sa church, Lord, today, on-site and online, Lord. I declare, Lord, for traveling mercies upon them, Panginoon, and no weapon formed against them shall prosper, Lord, sa hindi nila pagpunta ng church today, Lord. Kung lang pong mga activities, Lord, ng kalaban na i-prevent sila on going to church, I declare in the mighty name of Jesus, Lord, I bind those things na hindi magpa-prosper, Lord. Even, Lord, sa online, that many will witness, Lord, your goodness, Lord, today, throughout all of our platforms, Lord. Lord, we bless you, Lord, and we honor you. In Jesus' name we pray. All of God's people say, Amen. Hallelujah. Clap your hands like this. Hey! You know this, I give you glory for all you brought me through.
now I'm ready for whatever you want to do. Moving forward to follow after you. Now I'm ready for whatever you want to do. And yes, I'm ready for whatever you want to do. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Every season, your face has been enough, and I'm believing the best is yet to come. The cross before me, my hope on things above, and in you, Jesus, the best is yet to come. Yeah, your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence, so come now, Lord, like never before. Just say, oh, oh, I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and won't stop now. We say, I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and won't stop now. On the church, lift your voices and we say, I know. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and won't stop. For the last time, we say, I know breakthrough is coming. I see a miracle. Made me a promise and won't stop now. Whoa. I'm giving a shout of praise. So lift your hands to Jesus this morning. We won't stop praising your name. Hallelujah. Hallelujah. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. In your hand is moving right now. You were still showing up at the tomb of every Lazarus, and your voice is calling me out. And right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. We sing. You can do all
sing. Never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. You never will. Never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. You never will. We say, never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. You never will. Yeah. Never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. Never. You say you can do all things. You can do all things but fail. You never lost a battle. You never lost a battle. Just the voices. We say you can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. And I know. We shout. And I know you never will. Oh, 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 oh. To praise and worship our Lord. How great is our God. Hallelujah. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. Come on, church, let's sing. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in
iyong pangalan. Kulang ang aming mga awitin upang ipahayag ang iyong kadakilaan, O Diyos. Salamat po sa inyong presensya na naranasan namin sa umagang ito. Hallelujah. Misa pa church, palakpakan po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo. My Savior God, to Thee, how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Once again, churches sing. Sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou How great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great! How great Thou art. How great Thou One last time, we art. sing. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Church, let's give our best clap offering to the Lord once again. Praise God. Woo. Hallelujah. Lord, indeed, You are great. And thank You for being a good, good Abba. Napakabuti po ng Diyos. At ito po ay Kanyang pinatunayan doon sa krus ng Kalbaryo. And today, church, atin po pagyayamanin ang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo by receiving communion. Kung meron po kayong mga tinapay sa inyong mga bahay, please join us. Ito po ay para sa mga mananampalataya. And this is really powerful, church. Ito po ay dakilang simbolo ng katawan na ating Panginoon. And according to Psalm chapter 103, verses 1 through 3, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. And then verse 2 tells us, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ano po yung mga benefits natin? The first one is, who heals all our diseases. So church, believe that through the finished work of Christ on the cross, lahat ng mga sakit natin at karamdaman ay pinagaling na po ng Panginoon. Amen, church? So habang kinakain po natin ito, believe that you are the healed of God. Ano man pong sakit meron kayo, ang mga tinapos na gawa ni Kristo is greater than your sicknesses and diseases. Do you believe it, church? Say amen. So once again, say this with me. I am the healed of God. Sabay-sabay po natin kainin.
Hawakan po natin ating mga saro. Sabi po ng Psalm 103 verse 2, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Yung ikalawa po nating benefit, who forgives all our iniquities. So, ibig sabihin, through what Jesus did on the cross, tayo po mga nanampalataya sa Kanya, we have been completely forgiven. So, tayo po'y pinatawad na. Hindi lang tayo pinagaling sa ating mga karamdaman. Na ito po'y pinapakita sa atin sa pamagitan ng sarong ito, that through the blood that was shed on the cross, tayo po mga nanampalataya kay Kristo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Do you believe it, church? Say amen. So, iinumin po natin to, hindi tayo conscious about yung sin natin. Because at the cross, lahat po ng kasalanan natin ay pinawi na, winakasan na ang Panginoon. So today, say this with me. I am the righteousness of God in Christ Jesus. So habang iniinom po natin ito, dapat hindi kayo sin-conscious, but you are son-conscious. You are Jesus-conscious. Inumin po natin na sabay-sabay. Let's pray, church. Aba, we thank you so much sa napakagandang kapahayagan pong ito. And that's why, Lord, kayo po ay dakila. Dahil kayo lamang po nakaisip nito. Salamat, O Diyos. Salamat. Na hindi lamang po kami pinagaling sa aming mga sakit at karamdaman. Kami rin po ay pinatawad sa aming mga kasalanan. Kaya naman marapat lamang po na lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa iyo lang. Let's we pray in Jesus' name. Amen and amen. Nalalapit na, nasasabik na. Yes, good morning, church. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Are you blessed, church? Umpisa pa lang, no? Tayo po'y pinagpangalanan ng Panginoon. Amen. Sino dito ang talaga pong damang-dama po ang biyaya sa kanya ng Panginoon? Amen. So, sabihin niyo sa katabi ninyo, good morning. Kasabay ngiti. Good morning. Amen. And of course, to those who are watching online, thank you for joining us. Today, it's Sunday. It's the last Sunday of the month. At marami po sa mga kababayan natin ang nagsaselebrate din po ng Palaspas. It's Palm Sunday. Amen. So tayo po ngayon ay nasa church once again. Ito po ay talaga namang inaabangan ko. And isa po sa mga inaabangan ko rin finally, ang atin pong music video na babalikan mo ako. It's available na po sa lahat ng media platforms, especially sa mga nag-aabang at nagtatanong po. Mapapanood na po ito sa ating Solution Worship YouTube channel.
And salamat po sa mga nasa likod ng production na ito. Of course, sa media, palakpakan natin ang media. And sa praise and worship team, maraming salamat. And of course, maraming salamat din kay Ate Chi for giving justice dun sa song na yun. Amen. Ang tagal na po naming, lalo tigit si Abis, matagal na pinaplano talaga ito eh. Ako yung nagpumilit lang sa kanya. Sabi ko, ilabas na natin yan. Kasi napapanahon po na sa mga panahon ito marami po ang taong nalulungkot, nalulumbay. Kayo ba kasama doon sa mga nalulumbay? Mga nalulungkot? Hindi tayo kasama doon. Nagagalak tayo. Bagaman na nagtataasan po ang presyo ng mga bilihing petrolyo pero hindi ko nababanggitin. Thank you. Hindi ko alam kung pwede banggitin pero hindi ko nababanggitin. May nagbigay sa akin ng card kanina, discount card. Pang gasolina. So, kaya lang krudo ako eh. Hindi pwedeng gasolina. Hindi, joke lang. Pwede sa krudo to. Pwede sa krudo. And of course, gusto nating pasalamatan yung mga bisita natin na na-miss natin last Sunday sila Sister Mabel. Ako, thank you for joining us once again. Kay Ate Ada, miss na miss namin kayo pag hindi namin kayo nakikita eh. Si Brother Tony, hindi namin nakasama nung Sunday. Sila Ate Maisa, wala rin dito nung Sunday. Si Kuya Ed at saka si Gab. So salamat once again for joining us. Of course, si Ate Kleng na matagal nagbakasyon sa Boracay. And of course, sa kanyang, ano pangalan ni kapatid? Si Adrian. Iniwan mo ba siya sa Boracay o sinama din? So masaya po kami na kayo nakakasama namin. And of course, welcome back. Nakasama natin nung Sunday si Jason. At mamaya ipagpipray natin siya dahil siya po ay madidistino sa Cebu. At nandun siya for 1 month. Kasi kanina nagkakwentuhan na kami. So we'll be praying for him. At ingatan siya ng Panginoon sa Cebu. At ipag-pray na rin natin sa Ate Chi na huwag siyang malungkot. Yan. And mamaya po mga kapatid, sa mga newcomers natin, huwag kayong aalis, meron tayong Solution 101. Sagot na po namin ang inyong lunch. So sa mga a-attend, para makilala nyo po na lubusan yung ating ministeryo, yung church, para kung meron kayong mga questions, ay masasagot po ito. At makilala nyo na lubusan yung ating ministeryo, kung paano tayo nagsimula. At marami kami ipapakita mga pictures mamaya na talaga mapapagpala po kayo. And of course, maraming salamat despite sa napakamahal na presyo ng gasolina. Kasama pa rin natin ang pamilyang Rayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you so much, mga kapatid. Partida, may sipon pa si Brother Joel. Kaya hindi po natin siya nakasama kanina sa communion. Dahil pag-pray natin, pinagaling na si Brother Joel mula sa sipon. Kasi pabago-bago ng klima, ano? At malamig. Itong mga nakalipas na araw ay mainit. At napakainit din po ng usapin, hindi lang sa politika. At marami pong usapin sa larangan po ng relihiyon ng aking na-obserbahan. Kaya pag-uusapan natin. Of course, in line with our song na Babalikan Mo Ako, na talagang excited po tayo na naniniwala tayo na babalikan tayo ng Panginoon. Amen. At may babalikan ng Panginoon. Tayo po iyon, church. Amen? So excited na po ba kayo to listen to the word today? Amen. Sige po, let's pray po muna. Abba, we thank you so much for giving us this opportunity to worship you through listening to your message na dadalhin po ng inyong lingkod. And I pray, use me as your mouthpiece na mailahad ko po ng malinaw at maipahayag ko po ang iyong mensahe ng sa gayon. Ano man pong mga duda, ano man pong mga takot at pangamba sa aming mga kaluluwa ay papawiin po ng iyong nananaganang biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong kapahayagan. At itataas naman po namin ang mga tinapos na gawa ng aming Panginoong Hesukristo na siya magbibigay sa amin ng kagalakan, ng kapayapaan at biyaya sa pagharap sa buhay na ito. Salamat, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. At gaya po ng sinabi ko kanina, bagaman ang mundo po natin ay kinakaharap natin ay mga iba't ibang klase ng mga problema. Hindi naman po tayo makakawala talaga sa mga problema. But the thing is,
ang nagkakatalo po dito kung paano natin minamasdan yung problema. Ito po ba ay nagbibigay po sa atin ng kapaitan o nagbibigay ito sa atin ng bagong perspektibo sa pagharap sa buhay? Parang naalala ko nung araw, nagpapabili si Ave sa lolo niya ng donut. Nakakita na kayong donut, di po ba? Yung lolo niya, daddy ko, ayaw siyang ibili. Sabi nung daddy ko, talo ka dyan. Malaki butas. Sabi ni Avis, daddy, dad, ang tawag niya kay lolo niya, dad. Sabi niya, dad, meron ka naman makakain doon eh. So nakita ko sa kanilang maglolo, isang donut, magkaiba ng perspektibo. At ganoon din po tayo bilang mga mananampalataya. Yun ang kaibahan natin sa mga hindi mananampalataya sa pagsipat sa mundong ito. Nagaya po ng tinalakay natin, itong mga nakalipas na linggo, na bilang mga mananampalataya, dapat ang atin pong pagsipat sa ating buhay, hindi horizontal, dapat vertical. Naalala niyo po dun sa vessel, dun sa arko ni Noah, hindi po nagpagawa ang Diyos ng bintana. Horizontally speaking, walang bintana doon. Nag-provide po ang Diyos through His instructions kay Noah ng bintana, nagkaroon pa ng roof opening. Kasi gusto ng Panginoong Diyos sa pamilya ni Noah na wag silang tatanaw, walang bintana sa paligid eh. Hindi sila titingin sa demands ng mundo. Ang gusto ng Diyos para sa atin, nakatingala tayo. At bilang mga mananampalataya, ito po dapat ang gesture natin. Lalo tigit sa panahon ngayon, nakatingala tayo. Bakit? Hindi tayo nakayuko ng lulumo. Yung mundo, it's but natural for them to have this gesture na nakayuko, ng lulumo. Pero tayo po'y nakatingala, minamasdan natin ang ating pinagpalang pag-asa, yung ating blessed hope. Sabi nga doon sa song ni Ate Chi na, ano yung sabi sa song mo? Nakalimutan ko tuloy. Yung sa may pinagpalang pag-asa, nasasabik na, nananabik na, nalalapit na. O, yun. Kakatingin tayo, yung blessed hope. Pag-uusapan natin yun. Itong blessed hope na ito, tila marami na po pala mga churches nowadays hindi na po pinag-uusapan talaga. Nakakalungkot. At nung nilabas po natin yung ating music video nitong Friday, samot-sari po yung mga feedback. Merong mas marami yung positive, pero marami ring negative na sinasabi po ng ilan sa mga kakilala ko. Pero hindi ko alam kung pasaring na wag daw na natin pinag-uusapan yung mga bagay-bagay na mangyayari sa hinaharap. Sabi ko, part po ito ng ating kaligtasan, ang rapture. Because would you believe that the rapture of the church is the culmination of our salvation? Kumbaga ito yung climax na ating salvation. And I believe that the rapture of the church is part of the gospel. Bagaman marami pong church today, sinasabi nila ang rapture po ay non-essential or minor doctrine lang. I beg to differ. It's part of the gospel. Kasi pag binasa niyo po ang 1 Corinthians chapter 15, yung first part, tinatalakay doon na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para mamatay, inilibing, at nabuhay maguli. And then sa later part ng 1 Corinthians chapter 15, nandun po pinag-usapan ng rapture of the church. At para po sa mga baguhan natin kasama, ang rapture po, it's an imminent event that will take place anytime soon. Na kung saan, dahil po bagsak na ang mundong ito, tayo po ay may tinatawag po na great escape. Tayo po ay itatakas na ng ating mapagmahal na Panginoong Jesus mula po sa bagsak na kalagayan ng mundong ito. Kayo po ba gusto nyo manatili pa sa mundong ito? Hindi ho maganda mundong ito. Kasi mas naniniwala ako, mas maganda po kinaharap natin sa future. Amen. And amen. At nakakalungkot po isipin, marami they call themselves church at pananampalataya, ayaw na nilang pinag-uusapan po ito. Considering na nagkakaroon doon po ng division sa church. Samantala sabi ng Biblia in 1 Thessalonians 4:13, "But I do not want you to be ignorant, brethren." Pero marami mga churches today ang ignorant about the message of the rapture. Bakit sila ignorante? Because I believe mali pong turo yung kanilang napapakinggan na nagbibigay ng takot po sa kanila. Now, kung pinag-uusapan po ang rapture, dapat hindi kayo natatakot. Matatakot kayo pag mali po yung mensahe inyong tinatanggap. That's the first reason. Ikalawa, matatakot kayo kung nakakapit pa po kayo sa kayamanan ng mundong ito. Yun ang pwede kayong matakot. Pero sabi ni Apostol Pablo,
Once again, 1 Thessalonians 4:13, but I do not want you to be ignorant, brethren. So gusto ng Panginoon, tayo po ay maalam, knowledgeable about this message. At sabi pa ng Panginoon through the Apostle Paul in 1 Thessalonians chapter 4, verse 18, pag daw po may mga pangamba tayo sa buhay, sabi ng verse 18, therefore comfort one another with these words. Ano yung these words? Pag binalikan niyo po yung mga verses before verse 18, it speaks about the rapture of the church. At dito po sa ating church, kung bakit po namin ginawa yung song na ito, actually, the song Babalikan Mo Ako was originally part of the Papuri 23 album. Ito po ay kinomisyon ako ng FEBC Philippines para sumulat ng song for that album. So ginawa ko yun para doon. And then, ginawa natin dito sa church kasi sabi ko, it's about time na pagyamanin ng ating mga sarili at alamin natin ang rapture. Kasi maraming tao sa akin natatakot pag rapture pinag-uusapan. They see it as a doom and gloom message, pero hindi po, it's a message of hope and blessing. Kaya nga po ang tawag dito ng Biblia in Titus 2:13, blessed hope. Alam mo yung word na blessed, in Greek, makarios. Alam niyo ibig sabihin ng makarios? Happy. Yung hope naman, elpis. To be expectant with pleasure. Yun ang ibig sabihin ng elpis. Hindi nyo kakalimutan yun, ha? Hope in Greek, elpis. Parang Elvis. Nakita ko si Brother Fidel, kamukha kasi ni Elvis, eh. Kaya, elpis. Elvis na Elvis talaga. Now, bakit tayo dapat po ay hindi ignorante about the rapture? Because this is our blessed hope. And verse 15 tells us, still with 1 Thessalonians chapter 4, for this we say to you by the word of the Lord. So, ibig sabihin, the message of the rapture, hindi po ito gawa-gawa ng tao. It's the message from the Lord. That we are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. Verse 16, for the Lord Himself, take note church for the Lord Himself, I like the Himself. Mismo, ibig sabihin sa Tagalog. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. And then verse 17, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. So ibig sabihin yung rapture of the church, it will happen very quickly. Very quick. Na talagang sa pagdilat mo. Kaya doon sa song nilagay ko, sa isang iglap, isang kisap, mga matay ididilat sa alapaap. Hindi na magtatagal ito'y magaganap. Sa second part, hindi na magtatagal, ikay makakaharap. Kaya nilagyan ko ng rhyme yun eh. Sa isang iglap, isang kisap, mga matay ididilat sa alapaap. Hindi na magtatagal, ikay makakaharap pagkat babalikan mo ako. Di ba nakaka-excite po yun? Di ba? Excited po ba kayo for the rapture of the church? Dahil ito po yung pagkakataon that we will see Jesus face to face. Wow! Sa tinagal-tagal ng panahon. Ba't isa lang nag-amen doon? Ayaw niyo ba makita ang Panginoon face to face? Wow! Praise God! Amen! Sabi nung last part ng 1 Thessalonians 4:17, and thus we shall always be with the Lord. Hindi na tayo mawawalay pa sa Panginoon pag nangyari po ito. Sa buhay natin ngayon, ang daming problema. Politically speaking, grabe naman. Di ba? O doon, may nag-amen. Problema sa langis. Produktong petrolyo talaga naman. Magkano na po ang per litro? Magkano po sa Bulacan? Oh, mas mura. Doon ako papagas. Mura eh. Ha? Ay, gano'n. May coffee pa. Yun ang habulin natin kape. Amen. So, church, pag-usapan natin to. And, meron tayong pag-uusapan at tatalakayin natin na isa po sa tingin ko kung bakit maraming church po nowadays hindi pinag-uusapan ng rapture of the church because meron po silang kinatatakutan ditong talata found in Matthew chapter 24, verse 24. Pag-usapan natin yon. But as we move on, ito po muna yung ating talakayin bago tayo pumunta ron. Now,
Napapansin niyo po, pag naglalabas kami ng message about the rapture, may mga bashing ako natatanggap. Sinasabi nila, puro ka na lang rapture, puro ka rapture. Alam niyo po, natutuwa din ako in a way. Kasi yung mga bashers na yon, the Bible calls them scoffers. Alam mo yung mga scoffers? Ito yung mahilig umubo. Hindi. Ito yung mga mahilig manuya. Tutuyain ka o rapture ka na naman, Laverne. Now, sabi ko, Lord, thank you. Itong mga scoffers na ito, they are fulfilling the scriptures. Sabi ng 2 Peter chapter 3, verses 3 to 4, knowing this first, that the scoffers will come in the last days. And church, we are in the last days, walking according to their own lusts. Verse 4, and saying, where is the promise of His coming? Nasaan na? Nasaan na yung rapture? Puro ay rapture. Wala pa rin nangyayari. For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. Nakakatanggap ba kayo ng mga ganong mga bashing, mga panunuya? Di ba? Yung kanta mo, babalikan mo ko, hindi na ano yan, hindi timely yan, hindi na papanahon yan. Okay lang, pero talagang I praise God for the leadership of this church. Talagang nagkakaisa po kami. We believe in the rapture of the church. Now, mga kapatid, ganito rin po ang nangyari sa panahon po ni Moises. Na marami nagsasabi, bakit nadidelay ang pagdating ng Panginoon? At nung feeling nila nadidelay, nung umakyat po ang kapatid na Moises sa Mount Sinai, sabi ng mga tao doon, ang tagal bumaba ng Moises na yan, delayed na naman. Sabi nila kay Aaron, gawa mo na lang kami ng Diyos-Diyosan. At doon po nabuo ang golden calf. Basahin natin. Ito yung reaction nila. Ito yung mga taong walang puso for the rapture of the church. Gaya po na nangyari sa panahon ni Moises. Exodus 32, verse 1. Now when the people saw that Moses delayed coming down from the mountain, the people gathered together to Aaron and said to him, come, make us gods that we shall go before us. This Moses, napansin nyo dito, as for this Moses, sa Moses na ito, di ba yung mga tao pag galit? Naalala ko nung araw pag nagagalit si Mrs. Sabi sa akin, nasaan na may anak mo? Parang ako lang nagkaroon ng anak. Di ba, ganun paggalit ang tao, no? Sabi nung talata, asan na yun? And for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him. So dahil naiinip sila, ito yung mga taong pwede nating sabihin mga scoffers sa panahon natin ngayon. Nasaan na yan? Rapture na yan. So gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Alam nyo, kaya pala ayaw nila ng rapture because nakatali sila sa mundong ito, sa kayamanan ng mundong ito. Pero ang kayamanan po ng mundong ito, mapapawi po yan. Amen. Now, 2 Peter chapter 3, verse 9. Bakit may delay? Ito yung sagot. Kung meron man pong dapat naaayon yung phrase na sana all, ito po yung puso ng Diyos. Gusto niya, sana all maligtas. Sabi ng 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise. Ano yung promise niya? That He will come back again for you and for me. As some count slackness, but is long-suffering toward us. Mapagmatiis po ang Panginoon. Bakit? Not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So gusto ng Panginoon maligtas. Ang tao po ay sobrang tigas ng ulo, pero mapagpasensya po ang ating Panginoong Diyos. Gusto niya bawat isa po sa atin ay maligtas. Now, as I've said kanina, pag-usapan natin, alamin natin, at once and for all, matanggal na po yung takot natin. Pero before that, ito po yung ating message title for today, Heaven Bound. At ang ating question po is this: do all Christians go to heaven? Lahat ba ng mga Christians pupunta sa langit? Pag pinag-usapan natin Christians, ito po yung mga Christians na hindi professors. Pag sinabing professors, Kristiyano lang sa nguso. Pag sinabi natin Christian, ang context nito, ito yung mga possessors. Ito yung tumanggap sa Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas at nakikita po sa kanilang buhay yung true transformation. Hindi lang life modification but true heart transformation. Hindi yung tipong mga tao pag linggo, banal. Ibang pag may kaharap ng ibang tao, ang bait. Pagkaharap po, ang kapatiran, ang bait. Praise God. Pero pagdating ng Lunes, nagmumura na. Ang tawag po sa mga taong ito, mga professors lang. Mga Kristiyano sa nguso. Meron lang
Self-modification, ika nga. Pero yung Christian na binabanggit natin, ito yung naranasan po niya yung life transformed. May transformation from the inside out. Kahit walang nakatingin, nakikita mo talaga yung pagbabago niya. Kung dati po magnanakaw, hindi na siya nagnanakaw. Kung dati po palamura, hindi na talaga siya nagmumura. May transformation talaga. May proseso. Dati sinungaling, hindi na masyado nagsisinungaling. Paminsan-minsan na lang. Pero nakita natin yung pagbabago, hindi yung lumalala. Hindi yung dating nagnanakaw ng mga 1,000, and then sabi niya, Christian siya, lumipas ang 5 taon, mga milyones na ninanakaw. Hindi po Kristiyano yon. Ang tawag doon, mga scammer. Amen, church? So, yung Christians dito, siyang pinananahanan ng banal na spirito. So the question is, once again, do all Christians go to heaven? Amen. Now, mga kapatid, sa ating pag-aaral ng end times, kasi hindi lang tayo nasa last days, nasa end times. Pag sinabing end times, nasa pinaka-last day na po tayo. At tayo po'y nandun na sa panahong iyon. At dito po sa church, tinalakay natin yung difference ng second coming sa rapture of the church. Okay? Para po sa mga baguhan natin kasama. Yung second coming, meron pong 2 phases. P-H-A-S-E-S, 2 phases. Yung first phase is the rapture of the church. Yung second phase is the second coming. Now, ano yung difference ito sa isa't isa? Counting review po para sa mga baguhan natin kasama. Yung rapture of the church, Jesus, it's a future event. Imminent event. Ibig sabihin, it can happen anytime soon. Hindi na po ito humihingi ng any prophetic sign. Wala na. So, pwede mangyari ngayon, pwedeng habang nagsasalita ako, pwedeng after ako magsalita, mag-rapture, pwedeng next week, 2 weeks from now. So, rapture is Jesus coming for the church. Okay? Ito yung first phase ng second coming ni Jesus. Samantala, yung second coming naman, which is the second phase ng second coming, Jesus will be coming with the church for Israel. Nakuha niyo po yung difference nun? So yung pagitan po nito, ang pinaniniwalaan po natin sa church, rapture and then 7 years tribulation. Then, Jesus will be coming with His saints, with the church, for Israel. So yun po ang kaibahan. Samantala, may mga churches po, wala na silang gano'n, pinagsasama po nila itong dalawang ito, pero hindi po tama yun. Kaya sabi nga po ng 1 Thessalonians 4:13, sabi ni Apostol Pablo, I do not want you to be ignorant about this, brethren. Kaya po dito sa church, by the grace of God, pilit ko pong itinuturo po ito ng may kalinawan para hindi kayo nalilito. Para kung may magtanong po sa inyo, maipapaliwanag niyo po at hindi kayo matatakot. Kasi pag hindi niyo po naintindihan ng rapture, matatakot kayo talaga. Amen, church? At gaya po nung sinabi ko kanina sa inyo, ito po yung talatang kinatatakutan ng maraming mananampalataya. At para masagot din po yung ating question mamaya, do all Christians go to heaven? Now, let me give you Matthew 24:24. For false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Now, ito yung kinatatakutan ng maraming mananampalataya, even the elect. Now, alamin natin, sino itong mga elect na binabanggit po dito? Pwede ba tayong mag-ano muna? Parang may na-miss out ako na... okay. Sige. Dito muna tayo. Now, gaya po ng sinabi ko kanina, yung second coming, that Jesus will be coming with the church for Israel, tatapak na po ang kanyang paa dito sa lupa. Kaya po ang tawag dito sa Matthew 24, it's the Olivet Discourse. Meron pong diskurso ang Panginoon with His disciples sa Mount of Olives. Kaya tawag po ng mga theologians dito, Olivet Discourse. Now, ito po yung pinapatotohanan ng Old Testament verse found in Zechariah 14 verse 4. And in that day, His feet, referring to the Messiah, will stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall be split into 2. Now, mga kapatid, to answer the question, na kinatatakutan ng marami, Matthew 24:24, I've got good news for you, church. Matthew chapter 24 is not written to the church saints.
Pag sinabing to, ibig sabihin, directly to the church. Now, Matthew 24 is written for us also. Para mapag-aralan po ito. Now, para po sa mga baguhan natin kasama, anong difference ng to at saka for? So, Matthew 24 is written directly to the Jews, to the Jewish people. Pero it's also written for us Gentiles in the church. Okay? Anong difference nun? Halimbawa, may sulat si Ate Kleng. May sulat siya kay Ate Chi. So, may sulat si Ate Kleng to Ate Chi. Doon sa sulat na yun, may sulat din siya for us. Kasi sabi niya, Chi, kumusta ka na? Kumusta na rin sila Pastor Laverne, sila Ate Jackie, sila Pastor Joel. So, kinumusta kami. So, once again, yung sulat na yun is to Ate Chi. Also, sulat yun for us. Now, nung nag-uusap na sila, sinulat ni Ate Kleng, siya nga pala, Chi, naalala mo ba may utang ka sa akin? So, yung usapan na yon, labas na kami doon nila Brother Joel. Kasi utang lang ni Chi, yun, di kasama doon. So, yun po ibig sabihin nun. So, Matthew chapter 24, basically, it's written to the Jews, hindi para sa atin. Pero, written also for us, para mapag-aralan natin. Okay, church? So, unti-unti na po natatanggal yung ating takot sa Matthew 24 verse 24. Now, isa-isahin po natin bago tayo tumungo sa Matthew 24. At mamaya po papatunayan natin, isa pong kasaysayan sa Old Testament na talagang ang church po natin, with its leadership, we believe in a pre-trib rapture. Pag sinabing pre-trib, mangyayari po muna ang rapture and then tribulation will take place. Kasi marami po mga paniniwala sa ngayon na merong pre-trib, merong mid-trib, that the rapture will take place in the middle. Di po tayo naniniwala doon. At may mas malala pong paniniwala yung ibang mga church, the rapture will take place post-trib. After 7 years, mangyayari po yung rapture sa dulo. Wala po tayo doon. Mamaya po, papatunayan ko sa inyo, by the grace of God, sa isa pong kasaysayan, sa aklat ni Daniel, that the rapture will take place first, and then, susunod po ang Great Tribulation. But for now, pag-usapan po muna natin, bago tayo tumungo sa Matthew 24, dito muna tayo sa verse 15, church. Okay? Therefore, when you see the abomination of desolation, yung abomination of desolation, in the mid of the tribulation, yung 3.5 years, yung pong Antikristo, gagawa po siya ng karimari-marim na bagay, doon po sa temple na itatayo in the future. Ito yung third temple na tinatawag. Gagawa siya ng karimari-marim na bagay doon. Hindi ko alam kung ano po iyon. At hindi na po natin masasaksihan yon. At ito po ang makakasira sa maraming bagay at mag-aaklas din po yung mga Hudyo at maniniwala na sila finally na hindi pala ito talaga ang Kristo. Spoken by Daniel the prophet, standing in the holy place, whoever reads, let him understand. So yun pong cross-reference na ito, it's found in Daniel chapter 9 verse 27. Ito po yung matagal ng hinula ni Daniel na binanggit po ni Jesus in this verse. Tuloy natin. 16 to 24 tayo, still with Matthew 24. Then, let those who are in Judea flee to the mountains. Now, pinapakita po sa atin ng mga verses na ito that Matthew 24 is not written to us. So, ibig sabihin ito, Matthew chapter 24, hindi siya raptured verses. Di ba? Usually, pag ako po nung araw, pag ma-attend ako ng mga sa ibang church, pag pinag-usapan ng rapture, dinadala kami lagi sa Matthew 24. Sabi dito then let those who are in Judea flee to the mountains. Yung Judea po sa Israel to mga tigalas pinyas tayo Tuloy natin, 17. Let him who is on the housetop not to go down to take anything out of his house. And let him who is in the field not go back to get his clothes. Verse 19. But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. And pray that your flight may not be in winter or on the Sabbath. For then there will be a great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time. No, nor ever shall be. So, ibig sabihin, this is a future event na may mangyari daw pong Great Tribulation. Sa Tagalog, we call it masidhing, pamimighati, na hindi pa raw po nangyayari since the beginning of time. So, it's
time event. So wala pa pong tribulation ngayon. Kasi nakakabili pa po kayo ng kape sa Starbucks. At nakakapag-Jollibee pa kayo at nakakapag-Wendy's pa kayo. At nakakapamasyal pa tayo. So wala pa po tayo doon. Verse 22, and unless those days were shortened, no flesh would be saved. But for the elect's sake, ito na naman yung word na elect, sake, those days will be shortened. Verse 23, then if anyone says to you, look, here is the Christ, or they do not believe it. For false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. So once again, Matthew 24:24, sino itong elect na ito? At maraming churches nowadays, sinasabi nila, itong mga elect na to, in the last days, pwede rin pumalin lang ang mga mananampalataya. So marami mga mananampalataya natatakot. So totoo bang tayo po itong elect na ito? Pag-usapan natin. So sino itong mga elect na ito? So ibig sabihin ba, to answer the question, do all Christians go to heaven? Kung papaniwalaan po natin that Matthew 24:24 is written to the Christians, to the believers, kaya pala maraming churches sinasabi nila ngayon, not all Christians will go to heaven. Now, kung sasabihin ko po dito sa church yun, halimbawa sasabihin ko sa inyo, hindi lahat sa inyo maliligtas. Magtitinginan kayo. Sasabihin niyo, sino kaya sa atin na di maliligtas? Di ba, magkikreate ng confusion. Kaya yung iba siguro, naniniwala ko, tinatamad na rin pong mag-Bible study, magsimba. Kasi hindi pala lahat maliligtas. At pag tinanong mo, pastor, sino maliligtas? Yung mga tapat. Yung mga masidhi sa paglilingkod. Paano natin i-measure yun? At narinig ko po sa isang malaking church, sinabi niya, if Jesus will come, not all Christians will be saved. Matatakot ka talaga. Ako po bilang isang pastor, nung pinapakinggan ko yung pastor na yun, sabi ko, Pastor, buti na lang di ako narinig, nasa TV siya eh. Ang laking responsibility nito. Hindi mo dapat ginagawa. You have to study the Bible. Now, alamin natin, kasi yung pastor na yun, sinasabi niya, Matthew 24:24 is written to the believers. Kaya nga sabi nila, even the elect will be deceived in the last days. Sino magdideceive sa kanila? False Christs and false prophets. Now, alamin natin if this is true. Kasi kung totoo po ito, nakakatakot talaga. Now, ito muna pag-usapan natin. Rapture. Kung kayo po isang mananampalataya, do you believe that you are going up when this rapture will take place? Sino dito po ang confident na sila po'y mara-rapture? Naku, meron mga hindi nagtaas Mamaya, pagpipray ko kayo. Kasi may iba talaga tinatanong, even yung mga pastor Pastor, makakasama ba ako sa rapture? Sagot ng pastor, Diyos lang ang nakakaalam. Walang security. Binigay po ang Bible para tayo po ay merong security. Dapat secured tayo. Minsan po nag-attend ako ako pina-invite sa isang church, sa isang Valentine special nila. Pinataas ko yung mga kamay, sabi ko sa kanila, sino dito ang married? Nagtaasan yung, kasi for the couple yun, yung gathering na yun, taasan lahat ng kamay, married. Sabi ko, nung tinanong ko sila pangalawa, konti na lang nagtaas. Sino dito yung happily married? Konti na lang nagtaas. Now tayo po, bakit ko binawang example yun? Kasi tayo po bilang mananampalataya, we are married to Jesus. We are the bride and He is our bridegroom. Ngayon, kung kilala mo sarili mo bilang bride ng ating Panginoon Jesucristo, and yet, pag tinanong kayo, kasama ba kayo sa rapture, pero hindi ka sigurado, something is wrong. Amen, church? Now, para magkaroon po kayo ng kasiguruhan at lalo kayo ma-excite sa buhay na ito at sa mangyayari sa atin na napakaganda po ng mundo natin bilang mga mananampalataya, even though this world is getting darker and darker, but ours is getting brighter and brighter. You know why? Because meron lamang pong 3 requirements ang rapture. FYI. Na isa-isahin natin, mga kapatid. Once again, Matthew chapter 24 is not written to the church saints. Dito pa lang, dapat mag-rejoice na tayo. Amen. So ito yung rapture requirements. 3 requirements lang, mga kapatid. Number 1, you must be born again. Talagang it's a must. Yung word na must, it's imperative. Wala na ibang pamamaraan. If you want to go to heaven, you must be born again.
It's an imperative statement. Pag sinabing imperative, no other way. It's a forceful command. Kailangan mo gawin ito. Pag hindi mo ito ginawa, you cannot enter God's kingdom. Yun lang po ibig sabihin ng must. And you must be born again. It's an imperative statement. So wala na ibang pamamaraan. Pastor, gumagawa naman ako ng mabuti. You cannot enter heaven by doing good. Now, tignan natin. So, first requirement, you must be born again. Sabi ng Biblia, John 3:3, Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 7, still with John 3. Do not marvel that I said to you, you must be born again. So, if you want to enter heaven, you must be born again. Yun lamang po sabi ng Biblia. So, that's the first requirement. You must be born again. Ikalawa, you must be alive. When the rapture will take place, dapat buhay ka. Pero yung mga kapatid natin at tumanggap sa Panginoon na umuwi na sa Panginoon, hindi nila mararanasan ang rapture. Pero praise God, I believe that we are the rapture generation. If you believe this, say amen. Sabi ng Biblia, hindi po lahat mamamatay. Hindi lahat matutulog. Actually, that's the perfect word. Tayo yung hindi matutulog. Hindi tayo mamamatay. We will be raptured. Ako yun ang aking dinideklara. So, second requirement, you must be alive. Sabi ng 1 Thessalonians 4:17, then we are alive and remain. Yung word na alive dito, in Greek, ang ganda nito, it's zao. Sabihin nyo nga po, zao. To live, breathe, be among the living, not lifeless, not dead, to enjoy real life. So, yan ang second requirement. You must be alive. And then, yung third requirement, you must remain. Ano ibig sabihin ng remain? Kasi sabi dito, still with 1 Thessalonians 4:17, then we are alive. Hindi ka lang basta alive. And remain. Ano yung remain? Perilepo. Ano ibig sabihin nun? To live over, to survive, to be left remaining, holding on to faith. So ito yung mga mananampalataya, talaga naman ang gesture nila nakatingala. Kasi marami mananampalataya sa nakakalungkot. Wala nang puso for the rapture. Kaya malungkot ang buhay nila eh. Pag pinag-uusapan ng presyo ng gasolina, lungkot na lungkot sila. Mga kapatid, kahit po magtaasan yan, the Lord will never leave you nor forsake you. Amen. Wala kang dapat ikatakot. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Tingnan nyo katabi ninyo. Nagutom ba kayo, mga kapatid? So, pag sinabing remain, ito yung nananatili, expectant for the rapture of the church. Amen. Titus 2:13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. So, ito yung posture natin. Nakatingin tayo sa ating future. Alam niyo kung bakit? Hindi lang basta nakatingala. Hindi yung malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Hindi po ito yon. Pag sinabing looking for that blessed hope, take note of the word blessed. Yung blessed dito in Greek, it's makarios, happy. So ito yung posture natin. Happy. And then the word hope, it's elpis. Gaya ng sinabi ko kanina, to anticipate with pleasure. So happy ka, nag-anticipate ka, Lord, hindi mo kami pababayaan. Believing that this day will come, na tayo po'y kukunin ng Panginoon once and for all. Iiwanan na po natin yung mundo ito, and that is the rapture of the church. Amen. So yun lamang po, no? Once again, review tayo. Ano yung requirements ng rapture? Number 1, you must be born again. Number 2, you must, and you must remain. So, tayo yun, church. Kung hindi pa po ninyo tinatanggap ang Panginoon, hindi po kayo kasama doon. Sayang naman. May iiwan po kayo dito. Ano naman ang benefit na iwan po kayo dito? Wala kayong benefit. Pag naiwan po kayo dito, at na-rapture na po ang church, pag ibinuhos na po ng Diyos sa kanyang puot at galit, mararanasan niyo po iyon. And then, naalala niyo po nung panahon ng COVID, di ba, may mga thermal scanner sa kamay at saka sa noo. And that's a teaser na po yun na mangyayari in the future. Kasi sabi ng Revelation, pag kayo po ay walang tatak, hindi ko alam kung paano sistema nun, noo at saka sa kamay, you cannot do business, hindi ka pwede mag-transaction. So talagang, even ayuda hindi kayo makakatanggap. Talagang makikipaghabol lang kayo sa gobyerno. Mahirap po iyon.
Mas madali po tanggapin niyo ang Panginoon sa panahon ngayon. Amen, church. Matthew 24:24. For false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. So, alamin natin na, mga kapatid, pag nangyari po ang rapture, if you are born again, if you are alive and remain, definitely you will go up. So, wala na po tayo ditong haharapin na Antichrist. So, may mga nagtatanong po sa inyo, sa akin may nagtatanong, Pastor, sino po Antichrist? Hindi ko alam. Hindi ko na siya makikita. Ngayon, kung interesado po kayo sa Antichrist, hintayin niyo po siya. Pero kami po, hindi namin talaga siya makikilala. Hindi ko kilala. At wala akong puso para kilalanin siya. Ang puso ko para sa aking Christ, who is Jesus Himself. Amen. Now, kung kayo po yung tatlong tao na ito na born again, alive and remain, wala na po tayo pag dumating na po yung Antikristo because we are with the Lord forever and ever. Amen. Amen. So, sino tong elect na ito? Sino tong elect na ito? Hindi po ito tayo. Hindi po mga Christians ang elect. Now, ang mga Kristiyano po, born-again Christian, hindi tayo pwedeng ma-deceive ng kalaban. Nitong mga antikristo na ito, false prophets and false Christ, hindi po tayo pwedeng i-deceive. Kasi hindi nga po tayong elect. Now, dito muna tayo. Paano ka nakakasigurado, Pastor, na bilang Kristiyano, hindi ka na pwedeng kantiin ng kalaban? Let me give you these verses. 1 John 5:12-13. He who has the Son has life. Di ba? Jesus is in us, and we are in Christ Jesus. So, he who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Eh, meron tayong buhay. Amen, sir? Verse 13, these things I have written to you, who believe in the name of the Son of God, of course, that's Jesus, that you may know that you have eternal life. So, pag sinabing eternal life, ito po ba ipansamantala o eternal? Eternal. Kaya po yung kaligtasan nyo, hindi pwedeng mawala. Kapag tinanggap nyo ang Panginoon, yung kaligtasan nyo, it will remain. And that's forever. Meron pa mga mananampalataya, hindi sila naniniwala dito. Hindi na problema yun. Pero kung hindi kayo naniniwala na ang kaligtasan nyo ay mananatili, dapat hindi nyo po kinukote ang John 3:16. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Sana sinabi doon, temporal life. Hindi, eternal life eh. Amen. So hindi na tayo pwedeng mawala ang kaligtasan na bigay sa atin ng Diyos. It's a gift, church. It's a gift. 1 John 3:9, whoever has been born of God, yung born of God, born again, yun po yung other term nun, does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin. Why? Because he has been born of God, or because he has been born again. Now, take note of the word seed. Alam niyo po in Greek, it's sperma. Sa English, sperm. Alam natin ang sperm. Offspring. So, ibig sabihin, yung sperma ng Diyos is in us. Sabi nga ng talata does not sin. Yung pong ating espiritu, would you believe na hindi po pwedeng magkasala ang ating espiritu? God's sperm, His seed, indwelling our born-again spirit, sabi pa ng talata, remains in Him. God's seed remains in us. So, hindi pwedeng mawala yung ating kaligtasan. Church, this is good news. Because he has been born of God. So, hindi kayo pwedeng galawin ng kaaway. Ito pa, sa verse. 1 John 5:18, we know that whoever is born of God, or born again, does not sin. But he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. So, hindi kayo pwedeng kantiin ng kalaban. Wow, that is good news. Ngayon, pwede kayong palungkutin ng kalaban pag hindi po kayo nakakarinig ng salita ng Panginoon, pero ang kaligtasan nyo, hindi po niya pwedeng tanggalin sa inyo yan. Pwede niyang paglaruan ng inyong emosyon, lalo na kung hindi kayo nag-Bible study, hindi kayo nagsisimba, laging na lang kayo nakaharap sa television, nanonood ng teleserye, hindi kayo may pagtatanggol ni tanggol. Masisira po ang inyong kaluluwa. You need to have a regular Bible study. You need to have a local church. Pag kayo po nakikipaglaban mag-isa, gagawin ni Satanas. Kasi di na niya kayang tanggalin ang kaligtasan ninyo, pero kaya niyang kantiin ang inyong kaluluwa.
Pero yung iyong espiritu, wala na po siya magagawa. Amen. So, ibig sabihin, ang kaligtasan natin, talagang intact, hindi pwedeng mawala. Pero sabi ni Satanas, since hindi kita kayang dalhin sa impyerno, pero gagawin kong impyerno ang buhay mo sa lupa, hindi ka nagba-Bible study, hindi ka nagsisimba, pwede niyang gawin yun. Pero hindi pwedeng mawala ang ating mga kaligtasan. And that is good news, church. At parang lumungkot kayo, may nasabi bang masama? 1 Corinthians 2:16. And this is really powerful, church. For who has known the mind of the Lord that He may instruct him? But we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. So hindi kayo pwedeng i-deceive ng kalaban. Amen, church? Amen. Hindi kayo pwedeng i-deceive. So pakilagay po sa mga nanonood sa atin, pakilagay, I am forever saved. Amen. Amen, church? Amen. You are forever saved. So, hindi tayo yung tinutukoy na elect sa Matthew 24. Mamaya po pagyayamanin po natin yan. Now, dito muna tayo, as I've said kanina, ang church po natin, with its leadership, naniniwala po tayo that we have to preach the rapture of the church, the message. Dapat tama. Naniniwala po tayo dito sa church sa pre-trib. Pag sinabing pre-trib, rapture will take place muna and then the Great Tribulation will happen. Sabi ng Panginoon, pag nangyari na ito, no one knows. Hindi alam ng Panginoon when will this happen and even the angels. Only the Father knows. Okay? Now, kung totoo po ang mid-trib po, rapture will take place in the middle ng 7 years of tribulation. Yung first half, yun ang middle eh. Di ba? 3.5 plus 3.5, 7. So kung mangyayari po sa middle ang rapture, edi alam mo na kung kailan. Di ba? May naniniwala pa post-trib. Post-trib, mangyayari muna yung 7 years and then yung tribulation, 7 years and then rapture. If this is true, alam mo na rin kung kailan rapture. Na bakit hindi po natin tinatayo ng mid-trib at saka post-trib? Yung mid-trib po kasi, some churches they believe na ang Christians daw po mararanasan niya sa loob ng 3.5 years yung pagdadalamhati. At sa mga panahong ito, ay talaga pong mahirap ang mararanasan ng mga tao. Kasi kung gusto mo maligtas, pugot ang ulo. Now, sabi ng Biblia in 1 Thessalonians 4:18, therefore comfort one another with these words. Yung these words, rapture. Now, mako-comfort po ba kayo, church? Halimbawa, sasabihin ko. For example lang naiwan. Si Chi lang gawin natin example. Kasi siyang kumanta ng babalikan mo ako eh. Chi, sabi niya ganun. Huwag ka mag-alala, I would like to comfort you. Si Sister Lai, malakas ang pagkaputol, pero sa'yo dadahan-dahanin daw. Mako-comfort po ba kayo? O Ate Irene, tapos na si Chi, ikaw na daw susunod. Saan mo gusto? Sa harapan, sa likod ng simula. Tapos sasabihin sa'yo ng kapatid mo, therefore comfort one another with these words. Mako-comfort ba kayo, church? So definitely, the rapture will take place first. Hindi po natin daranasan yung Great Tribulation. And that is good news. Now, hindi tayo pabubugbog na ating bridegroom bilang bride. Tayo ikakasal sa Panginoon. Pabubugbog ba tayo sa galit ng Diyos? Definitely not. So, hindi po talaga mararanasan ng sino mang mananampalataya ang puot at galit ng Diyos. Now, let me give you ito pong typology from the Book of Daniel, chapter 3. Makita natin na talaga namang dito pa lang po ang ganda ng istoryang ito. So, typology. What is typology? Pag nagbabasa kayo ng Biblia, you have to see the church or minsan si Jesus o Israel sa Old Testament passages. The study and interpretation of types and symbols originally especially in the Bible. So pag-usapan natin yung Daniel chapter 3. So ang typology dito, si Daniel po, pag binasa nyo dito sa kasaysayang ito, he is nowhere to found. Wala na siya dito. Now, sino si Daniel dito? He typifies the church. Ito po yung panahon na kung saan si Nebuchadnezzar nagpatawag ng mga hari at nagpagawa po siya ng malaking rebulto niya. At sabi niya sa lahat, yuyukod kayo dito. Ang sino pang hindi yumukod dito ay mapaparusahan. Naalala niyo po yon, kwentong yon, na kung saan nandun po sa kasaysayang yon, yung tatlong kaibigan ni Daniel. Sino-sino sila? Tito, Vic, and Joey.
Actually, 4 pala yun eh. Sina, Tito, Vic, and Joey. Hindi. Sinabi na rin Brother Phil. Shadrach, Meshach, and Abednego. Pero dito po sa Daniel chapter 3, hindi mo na makikita si Daniel. Daniel typifies the church. So, ibig sabihin, nung nandito po sa kasaysayang ito, yung 3 magkakaibigan, they typifies the nation of Israel. Di ba? Yung pong pagbabalik ng Panginoon, ikalawang pagkakataon, He will come back for Israel. Hindi po for the church because yung church, na-rapture na po niya sa first phase pa lang. Okay? So, wala na si Daniel dito. So, si Daniel, it's a type of us, church. Sino naman si Nebuchadnezzar? Isa-isayin natin para... So, Daniel is the typology of us, the church. So, ito ay pre-trib typology in the book of Daniel, chapter 3. So, si Daniel, he typifies us, the church. Pero dito po sa Daniel chapter 3, once again, as I've said kanina, he is nowhere to be found. Wala na siya. So, ibig sabihin, na-rapture na siya. Yan po ibig sabihin ng message. Okay? Now, si Nebuchadnezzar naman, is a type of the Antichrist. Siya yung nagpagawa ng malaking rebulto. Sabi niya, lahat kayo yuyukod. Pag hindi kayo yumukod, kayo ay mapapahamak. Meron ka parusahan. Now, tingnan niyo po ito. Daniel chapter 3, verse 1. Nebuchadnezzar, the king, made an image of gold. Kita niyo po kung gaano napakaganda po ng pagkakasulat ng Biblia. Whose height was 60 cubits and its width 6 cubits. Di ba, Antichrist, 666? Okay? He set it up in the plain of Dura in the province of Babylon. 666. And then, tingnan niyo po ito, verse 5. That all the time you hear the sound of the horn, 6 musical instruments. Flute, harp, pipe, lyre, psaltery, and symphony with all kinds of music. So, si Nebuchadnezzar is a type of the Antichrist. Ang galing ng Biblia, no? Amen. So, number 3, Daniel's friends, si Shadrach, Meshach, and Abednego typifies Israel. So, nung sila pong 3, nagyumukod na yung lahat ng mga invited dito ni King Nebuchadnezzar sa kanyang rebulto. Hindi yumuko yung 3 eh. Sila pinaparusahan. Dinala sila doon sa fiery furnace, sa pugon na talaga naman nagngangalit. So, it's a picture of the tribulation period. Kasi mararanasan po ng Israel ang tribulation period eh. Now, tignan natin. Bakit tribulation? Ilang taon po ang tribulation? 7. Okay, tingnan natin ha. Daniel chapter 3 verse 19. Then Nebuchadnezzar was full of fury. Bakit? Hindi yumukod yung 3. And the expression on his face changed toward Shadrach, Meshach, and Abednego. He spoke and commanded that they heat the furnace 7 times. It's a picture of the Great Tribulation. More than it was usually heated. Ang nakakatakot dito, sobrang init, 7 times sa init. Yung mga naghagi sa kanila, patay. Yung 3, hindi. Now, nandito si Jesus, mga kapatid. Nung nandun sila, nakita ng mga tao, nag-aapoy sila pero hindi sila nasusunog. Tapos meron pong 4th man in the fire. And I believe that was Jesus in the Old Testament. Amen. So it's a picture of the Great Tribulation. Meron pa rin po maliligtas in the Great Tribulation. So Israel. Pero po ang point ko dito, wala si Daniel. It's a type of the church. So ibig sabihin, mauna muna talaga ang rapture, then the tribulation will take place. So church, rejoice. Hindi tayo kasama doon. Kung kayo po isang mananampalataya. Amen. 2 Peter chapter 2 verse 9. Then the Lord knows how to deliver the godly out of temptation. Kaya po tayo aalisin ng Panginoong Diyos dito sa lupang ito. Mga kapatid, hindi po maganda ang mundo natin. Amen? Naniniwala ba kayo na papaganda ang mundo? Hindi po. Papasama ang mundo. Ang tao nga, papasama eh. Talaga naman, ang dami na pong scammers ngayon. Ako hinihintay ko na lang sa mga senador natin at mga congressman bilang ayuda na hindi na muna sila tumanggap ng pork barrel, no? I-donate na lang sa mamamayan. Sana maisip po nila yun, no? Kung talaga may pag-ibig sila sa mamamayan at paglilingkod, ang laking pera nun, mga kapatid. At wag na rin po nilang tanggapin yung kanilang Christmas bonus na 2 million each every, yun nga, Christmas. Ito mo, ang laking pera meron ng Pilipinas.
Pero hindi nga po nangyayari because pasama po ng papasama ang mundo natin. Pero praise God, once again, then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust or unrighteous under punishment for the day of judgment. Huwag po kayong mag-alala. God is just. Lahat po ng mga nang scam sa atin na hindi tumanggap sa Panginoon, they will face judgment. Pero tayo po, we will never face judgment. Amen. Amen. Ano sabi ng Romans 8 verse 1? There is therefore now no condemnation, no guilty verdict, no punishment for those who are in Christ Jesus. Tayo yun. Diba? Ang haharapin lamang po natin, bema seat of Christ. Kung saan, pag na-rapture na po tayo, dalawang big event po ang kakaharapin natin. While dito sa lupa, dumadanas ang 7 years of great tribulation, tayo po, sa piling ng Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng kasalan sa Kanya. Ikakasal tayo with Jesus Himself. At pagkasalan, church, this is good news, may kainan. Spaghetti. Sabi ni Lord, spaghetti lang gusto mo? Yun ang hinihiling mo, Brother Fidel. Yun, masusunod yun. Spaghetti lang ang para sa'yo. Kami iba. Ngayon, masarap ang spaghetti ni Brother Fidel, ha? Lasang pansit, kakaiba. Masarap talaga. Yun ang first phase ng ating mararanasan with the Lord. And then, bema seat of Christ. Alam niyo, bema seat of Christ, bigayan ng gantimpala. Bukod po sa biyaya na tinatanggap natin, undeserving po tayo. Pero lahat po na ginawa nyo sa lupa na mabuti at para sa Panginoon, hindi po makakawala yan sa Diyos. Pagdating po sa panahon na yon, bibigyan tayo ng gantimpala. Gantimpala, from the word gantimpala, gagantihan ka ng Diyos ng pagpapala. Wow! Di ba kayo na-excite? Di ba nakaka-excite? Plus the fact na yung mga katawan po natin, babaguhin ng Diyos. Pastor, okay na ako dito. Bahala ka. Ako, mas maganda doon. Magkakaroon tayo ng 6-packs. Tapos doon po, titingalain nyo na ako, hindi ganito. Sabagay yan, tinitingalaan nyo na ako, no? Pagdating doon, iba na height ko. Tapos, ayokong tumingin sa baba. Basta, gaganda tayo lahat. Kahit kumain kayo ng marami doon, hindi po tayo tataba doon. Amen. Ang cute ng tao ni Kling, ano? Parang ano lang. Ang sarap i-record. Amen, di ba? Ang ganda po ng future natin. Now, 1 Thessalonians chapter 1, verse 10. Bilang patunay that the rapture will take place first and then the tribulation will happen. And to wait for His Son. Sino to? Tayo to church. Anong ginagawa natin sa church? We are waiting for the coming of Jesus. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, who delivers us. Sining us? Christians. From the wrath to come. So, ibig sabihin yung wrath may darating in the future, pero God will deliver us from this wrath to come. So, ibig sabihin, mararanasan po ba natin? Never. Praise God. Amen. Matthew 24:24. Now, dito na tayo. Pag-usapan naman natin. Sino itong mga elect na binabagay for false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Now, ito pong mga elect na ito, walang iba kundi ang Israel. Hindi po Christians. Hindi kayo to. Kaya wag po kayo matatakot. Kung may nagsasabi, kung meron po kayo napapakinggan, na hindi, mga elect, mga Christians yan. Hindi po yun. Hindi nila alam ang Bible nila. At marami po nagpipreach na ganito, kaya tuloy mga mananampalataya natatakot. Hindi po kayo to. Now, let me prove it to you. Sabi ng Matthew 24:31, let the Bible interpret the Bible. Hindi po tayo magbibigay ng aking sariling interpretation. And He will send His angels with a great sound of trumpet. And they will gather together His elect from the four winds. Ano yung four winds? Sa apat na sulok ng daigdig. Bakit? Because once upon a time, nagkalat po ang Israel sa mundo. Di po ba? From the four winds, north, east, south, west, nagkalat. Pero igagather po ito ng anghel. Amen. And when the time comes, sabi dito, His elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Now, meron pong cross-reference sa Matthew 24:31. Bilang patunay, Israel pala ito. Hindi pala tayo ito.
Now, tingnan po natin yung Isaiah 27:13, which is the cross-reference of Matthew 24:31. So, it shall be in that day, the great trumpet will be blown. They will come who are about to perish in the land of Assyria, and they who are outcast in the land of Egypt. Sino ba yung outcast in the land of Egypt? Diba? Israel. And shall worship the Lord in the holy mount at Jerusalem. Amen. So, tingnan natin. Ito yung cross-reference ng Isaiah 27:13, Matthew 24:31. So it shall be in that day, the great trumpet will be blown. They will come who are about to perish in the land of Assyria, and they who are outcast in the land of Egypt. Matthew 24:31, and he will send his angels with the great sound of a trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. So, church, this is good news. Hindi po kayo yung elect na binabanggit ng Matthew 24:24. Amen? So, wala tayong dapat ikatakot. We are the bride of Christ. We are the church saints. Diba? Good news po ito. Now, truth to think about. Isaiah 27:13 speaks of a great trumpet sounding to gather the exiled Israelites from Assyria and Egypt, bringing them to worship the Lord on His holy mountain. In the New Testament, this event is paralleled in Matthew 24:31, where angels are described as gathering the elect from the four winds with the great sound of a trumpet. So malinaw, hindi po mananampalataya, hindi po church saints ang elect na binabanggit. Na for the longest time, we believe, akala natin tayo. May ganun din po ba kayong karanasan, Brother Fidel, di ba? Nung araw, akala ko tayo yun eh. Na, talaga, merong mga mananampalataya, may mga Kristyano, in the last days, they will be deceived. Naku, nakakatakot yun. At lagi, pag yun ang napapakinggan ko, tinitingnan ko yung katabi ko eh. Ikaw kaya yun? Sabi ng katabi ko, hindi, ikaw yun. Hindi kami nag-encourage sa bawat isa, natatakot pa kami. Now, let's go back to our question. Do all Christians go to heaven? Church? Sinong naniniwala na kayo po'y pupunta sa langit? Amen. Sino hindi sure? The answer is yes. Definitely yes. Solution. Church, this is for you. Anyone who received Christ as his Lord and Savior is permanently saved. Amen. Praise God. John 10:28-29, and I give them eternal life. So binigay sa atin ng Diyos eternal life. Actually, si Jesus po nagsasalita dito. And they shall never perish. Hindi raw po tayo mapapahamak. In other words, hindi tayo madideceive. Linaw, church ha? Neither shall anyone snatch them out of my hand. Wala raw po makakadukot mula sa kamay ng Panginoon. Nakita nyo? Napaka-biblical na apelido namin. Verse 29. My Father, sabi ng ating Panginoon Jesus, who has given them to me, is greater than all. And no one is able to snatch them out of my Father's hand. Church, ito po yung kamay ng Diyos. Nasa kamay tayo ng Diyos. Ganito tayo ka SSS. Secured, safe, ano pa yung isang S? Sealed. Okay, galing. Kamay ng Diyos, nandito tayo. Nasa palad ka pa ng Panginoong Jesus. Silyado ka pa ng banal na Espiritu. Kahit magtatalong ka dyan, di ka makakawala dyan. Ganun po tayo ka-secured ng ating salvation. Wow! Amen. Two last verses, Philippians 3:20-21. But we are different because our citizenship is in heaven. And from there, we eagerly await the coming of the Savior, the Lord Jesus Christ. So once again, ang atin pong posture, nakatingala, waiting for that blessed hope. Blessed Macarius, happy. Hope, peace. Anticipation with pleasure. So ina-anticipate na natin, Lord, grabe no? Di ba pag meron kayong pasalubong o kayo may darating kayong Lazada, ina-anticipate nyo na, oy, darating yung Lazada. Sa bahay, pag may dumarating na Lazada, kinakabahan kami. Tinatanong ko agad, bayad na yan? Buti bayad na. Ang pangit ng anticipation ko. Pero tayo ina-anticipate natin with pleasure. Lord, thank you. Paparating ka na. Babalikan mo kami. The Lord Jesus Christ, verse 21, who by exerting that power which enables him even to subject everything to himself, will not only transform but completely
refashion our earthly body so that they will be like His glorious resurrected body. Now, church, one last thing. Bakit tayo merong anticipation with pleasure? Isipin niyo po, yung katawan natin nasisira. Pagdating doon, sobrang ganda natin. Praise God! Ako, in-anticipate ko na eh. Siguro nakatingin na ako sa inyong ganun doon. Ganyan ka makatawa. Ganun tayo, Kleng. Titingnan na natin sila, ganun. Di ba? Exciting, church? Pwede ba natin bigyan ng palakpak ang Panginoon? Praise God! Woo! Masarap pag-usapan ng Biblia because God loves you so much, He wants what's best for you. Eh pag hindi po kayo nakarinig ng salita ng Panginoon, puro na lang minimeditate mo, Petron, Shell, Caltex, nalulupay-pay po kayo. Pero hindi, church, praise God. Thank you for coming. You are blessed. At gusto ko muna pong kausapin yung mga nanonood sa atin, even po dito sa church. Rapture is fast approaching. Alam ko po malapit na mangyari ito. And mind you, on 2030, kung familiar po kayo sa World Economic Forum, meron po silang 8-point agenda na sinasabi doon na puntahan nyo na lang po yung kanilang website. Hindi ho maganda mangyayari in the future. Sabi ko sa Panginoon, Lord, aabot pa kaya kami ng 2030? Sana hindi na. Hindi ko alam. Pwede po ang rapture bukas o sa makalawa. Pero kung kayo po'y walang relasyon sa Panginoon, maiiwan po kayo. Sayang naman ang opportunity. Ako po bilang pastor ng church, gaya po ng puso ng Panginoon, gusto ko lahat ligtas. At lahat po tayo ligtas. At marami pa po tayong maakay na maligtas sa Panginoon. Sa totoo lang, nung nagkaroon po ako ng revelation about the gospel, kasama po yung rapture. Laman na lang po ng isipan ko pag umuwi, namamatay. Tinatanong ko, nakatanggap kaya sila sa Panginoon? So, mga kapatid ko, meron kayong mga kamag-anakan na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Indeed, this is a matter of life and death. Dalhin niyo po sila sa church. At kung kayo naman po yung mananampalataya na keep coming to church. Because ang mundo po natin, papahirap ng papahirap. Kaya po kailangan natin ng salita ng Panginoon. At ito pong church, ito pong ating community. Magpapalakasan po tayo. Amen. At mamaya po sa mga baguhan, please join us. Meron tayong Solution 101 para makilala niyo po yung church at ang doktrina natin. It's your right to know yung doktrina ng church. Please join us. But for now, kung kayo po ay gusto niyo tanggapin ng Panginoon, Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ibig sabihin, isuko ang buhay sa Kanya. Sabi ng Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. All you have to do, buksan po ninyo inyong mga labi, confess, sabihin mo, Panginoon, kailangan kita. I cannot live without you. And then, buksan din po inyong mga puso. Paniwalaan na si Jesus po ay nanatiling patay. He was risen. God raised Him from the dead after 3 days. Ito po ay bilang patunay na tayo po'y mga nanampalataya sa Kanya, tayo po'y pinaging matuwid sa harapan ng Diyos. At kapag pinaging matuwid ng Diyos sa Kanyang harapan, pag nangyari po ang rapture, you will be going up. You are saved. So if you want to receive Christ as your Lord and personal Savior, please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito. O Diyos, kinikilala ko aking sarili. Apart from you, wala po akong magagawa. Wala akong kapangyarihan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita at kinikilala kita. Simula sa oras na ito, bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala ko na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patunay na ako'y pinaging matuwid na sa harapan ng aking Ama. Salamat po, O Diyos, sa iyong kaloob na kaligtasan. At salamat din po na ang aking pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. So, ibig sabihin, kung mag-rapture po ngayon, kasama na ako. Salamat po, O Diyos. Amen at amen. So, if you prayed this prayer with me, congratulations, welcome to the family of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, tayo tayo. And let's join our praise and worship team. Tayo po umawit sa Panginoon. Before I pray for you,
So abang humaawit po tayo, pwede ba natin papurihan ng Panginoon? He is indeed great sa kanyang mga naisip para iligtas po tayo. Amen. How great, come on church, is our God, and all will see how great is our God. One more time, church, how great is our God? Is our God. Sing with me. How great is our God, and all will see how great is our God. Your God, how great thou art. Oh God, thank you so much. My soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou. Church, one last time. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Your God. Oh, thank you, Lord. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Church, alam niyo kung bakit dakila ang Panginoon? Siya po nakaisip ng mga pamamarang ito para sa ating kaligtasan. Una, ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak. Naparito po ang Panginoong Jesus, yung first time, to be a Savior. At bilang tumanggap sa Panginoon, kasama po tayo sa mga naligtas. Then He will come again, not as a Savior, but a Judge. Pero the good news is, hindi na po tayo kasama sa mga hahatulan. Because once again, sabi ng Romans 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Pero kung wala po relasyon sa Panginoon, kasama po kayo sa mga hahatulan. Pero hindi na po tayo kasama doon. So church, I would like to encourage each and everyone na tayo po'y dumudulog sa Panginoon ngayon. Tanggalin niyo na po yung sense of guilt and condemnation. Dahil ayaw po ng Diyos na meron kayo niyan. Bilang mga mananampalataya, ano man po mga kabigatan ninyo, ano yung mga dahilan, bakit parang ang layo mo sa Panginoon, parang feeling mo galit sa iyo ang Diyos, tanggalin niyo na po yan, yung sense of guilt and condemnation. But I would like to invite you today, lumapit kayo sa Panginoon bilang anak at siya bilang inyong ama. At anuman po mga kabigatan na meron kayo sa ngayon, umasa po kayo kapag ito po'y ibinigay nyo sa Kanya at in-unburden po ninyo inyong mga sarili. Gustong-gusto po ng ating Ama yon. You know why? Because He cares for you. Bakit nagmamalasakit sa akin ng Diyos? You know why? Because He loves you so much. So magpipray po ako and I'll be praying for you, pero gusto ko po personally magkaroon kayo ng pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap sa ating Ama. Walang guilt, walang condemnation, kung ano pong binubulong ng kalaban nyo ng pakinggan. Ilapit nyo lahat ng inyong kabigatan sa Panginoon. Cast your cares upon Jesus because He cares for you, because He loves you so much. So tayo po ay mananalangin. I'll be praying for you. Tanggapin po natin. Consent yourselves to be loved by your Abba. Magpayakap tayo sa Panginoon. At paniwalaan natin, if the rapture will take place today, kasama po tayo. Amen, church?
So pwede nating itaas ang ating mga kamay. Gawin natin itong gesture na ito. Ibig sabihin, binibigay natin lahat sa Diyos ang ating kabigatan. Believing that He cares for us. Aba, nakikita niyo po yung mga kamay na ng iyong mga anak. Sa mga dinadala po namin, hindi lang sa aming pang-araw-araw na buhay, kundi Panginoon, mga pangamba ng buhay. Lahat po na ito ay ayaw namin pasanin. As you have said, in the Bible, cast your cares upon me because I care for you, sabi mo, O Diyos. Thank you, Abba, na meron kaming Diyos na malalapitan. At hindi lang basta malalapitan, na pwede naming ibigay ang aming kabigatan because you care so much about us. Because you love us so much, Lord. Mga kapatid, open your mouth. Sabihin nyo sa Diyos lahat ng inyong mga kabigatan and even yung takot ninyo sa future. And consent yourself to be loved by Him. Mahal na mahal po kayo na ating Ama sa Langit. Na walang dahilan para matakot tayo. Sabi ng Biblia in 1 John 4:18, God's perfect love cast out fear. Amen. So magpayakap tayo sa Diyos. Aba, thank you so much sa iyong nananaganang pagmamahal at nananaganang biyaya. Naririnig niyo po ang tinig ng inyong mga anak. Ang nilalaman po ng mga kabigatan na kanilang mga balikat. Ito po, ang lahat na aming mga kabigatan ito ay ibinibigay namin sa iyo, O Diyos. Dahil naniniwala po kami, nagmamalasakit kayo sa amin. Dahil mahal na mahal niyo po kami. And even, Lord, yung mga nanonood sa amin online, ano man po mga kabigatan ito, salamat dahil sa iyong sakdal na pag-ibig at pagmamahal. Pinapawi po anuman pong takot na meron kami sa kinabukasan. And even, Lord, sa aming pang-araw-araw na buhay. In the name of Jesus, Lord, we claim, Panginoon, and we receive your love. Thank you, Father God. Thank you, Abba. Salamat, Panginoon, na meron kaming isang napakagandang blessed hope, pinagpalang pag-asa. Salamat, Lord, that we believe that one of these days, Lord, and soon and very soon, kayo po'y magbabalik at babalikan mo kami, O Diyos. Salamat po sa kagalahan na alam namin na katotohanan ito. And I pray, Lord, that you would use this church para ang mabuting balita po ito ay marinig din ng marami pang mga tao at mga mananampalataya. Salamat si O Diyos. Ano man po mga kabigatan namin, sakit at karamdaman at problema sa aming pamumuhay sa araw-araw. Panginoon, thank you na kayo po ay naglaan na ng tugon, kagalingan, probisyon sa aming mga pangangailangan. At kami po ay lalahad, Panginoon, sa lubos at ganap na kapayapaan. Dulot po ng iyong mga mapagpalayang mensahe ng biyaya. And Lord, this we pray with thanksgiving. In Jesus' name, church, claim God's promises. Say amen. Amen and amen. Stay blessed, mga kapatid. See you next Sunday. Thanks God. Makakaupo na po tayo, church. Salamat. Huwagin natin. It's time to give. Amen. We thank you, Lord, for fresh revelations today. I learned a lot. How about you? Let us know down the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offerings. However, let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new here at Solution Grace Church and you consider us your home church now, here are the ways to give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you are outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving of our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. We are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.